Testing sa 50 watts na solar panel. So medyo makulimlim, 15 watts lang yung harvest. Wala pa tong BMS yung kasi for demo lang naman, for testing lang yung battery natin na Life 04. Yan, yung Blue Calb. So meron siyang 13.1. Yan, tumataas na, 22 watts na. Medyo umiinit ng kaunti. Makulimlim ngayong araw. Kahapon umaambon. 50 watts na solar panel lang yan. 50% lang yung na-harvest niya dahil medyo makulimlim nga. 24 watts medyo tumataas. 25. Ayan yung volt, 17 volts. Ito yung volts. Ito yung watts. So 24 watts lang yung harvest at saka maaga pa. 10 o'clock pa lang. Ayan, 25. So 25 watts yung na-harvest ng solar panel. Ayan siya. Battery natin na Blue Calb, china-charge na rin natin kahit wala pang BMS. For demo lang naman kung nag-charge. 25.5. YouTube channel natin, JDA Official. Ito abang lang to para sa isa pang breaker in case na magdagdag siya na isa pang charge controller. Maximum ay 500 watts. Pwede mo ilagay dito 550 watts na solar panel, isang buo. Then kung gusto niya pa magdagdag, so may space pa dito, no, kasya pa isa dyan. Ayan na yung sukat nyan, ito. Then isang circuit breaker, magdagdag na lang siya ng isa pang circuit breaker dito. Then 3000 watts na inverter, 1.5 continuous power, continuous output. May tatlong blowers taas sa halagang 8,500. 8,500. Kayo na bahala kung mag-upgrade kayo, magdadagdag kayo dyan. Nakaset ito sa Life 04 na battery. So kung gusto niyo magpagawa na gel type yung gagamitin nyo, halimbawa wala kayong budget para sa Life 04 or lithium na battery, so pwede naman isa-set natin siya sa gel type or lead acid. Pero itong setup natin, nakaset na to, yung low voltage niya sa Life 04 kasi yun yung gagamitin ng may-ari. Hindi ito include sa akin to battery. Ayan yung sobra sa in-order natin dati. Kung nare-review nyo yung dati nating review sa battery na Blue Calb. So ito yung sobra. Wala sa mapagamitan. So yan na, dito ko na siya kinabit muna pansamantala para ma-charge na rin kasi hindi ito nagagamit. Yung lang nagagamit natin, yung 16 pieces. So for demo lang naman. Pati yung wire hindi ito kasama. Ito lang kasama, isang buong ito. Hindi kasama yung wire. Ito yung sa solar panel natin. Yung backlight niya pala nagdidim kapag hindi siya namamatay yung LCD pero nagdidim yung backlight. Pag pinindot nyo, saka lang liliwanag. Ayan yung bale ang setup natin dito ay pwede nyo i-calibrate yung ito, LO4 lithium iron. Yan, Life 04. Pwede nyo set up yung battery, calibrate yung letter C. Ayan yung C. Long press nyo lang tong, yan yung bat, tapos arrow up. Long press nyo lang, pwede nyo nang baguhin yung voltage ng charge controller. Then ito 24 hours lang. Off mo, pwedeng off. Pag walang araw, naka-off. Kapag may araw, may load. So hindi ko na nilagyan ng load kasi hindi naman kailangan na may-ari. Pero in case na kailangan nyo, meron naman yan dito terminal na dalawa. Power Mister yung basa dito ng mga foreigner eh. Power Mister. Pero dito sa Pilipinas, Pow MR. Pow Mister ang dito eh. Yan o. Yung M malaking letter. Pow Mister. Yung pronounce nila sa charge controller sa ibang bansa, Pow Mister ang basa nila.
Pero sa Pilipinas, POW MR. So okay na okay mga idol. Ito, pag may paggagamitan na lang ako na itong mga idol, binilhan ko na rin siya ng BMS. So parating pa lang. So kasi kaya ko siya binuo. So pag gagamit kayo ng blue card, make sure na iipit nyo, no? Ayan, no? Iipit nyo ng kahoy kahit anong pang ipit. Tapos bili na lang kayo ng full threaded na screw. Tapos bolt. Yan. Nako-compress na yan. Ipit na ipit yan, no? Ipit na ipit. Walang bloated. Ito mga idol, nilagay natin siya sa dalawang 200 watts na naka-series. So meron tayong 36.1 volts. Yan. So bali yung dalawang 200 watts na nabili natin, underrated talaga siya mga idol. Hindi siya saktong 200 watts or kahit 80% man lang efficiency niya sana. So hindi, nasa 130 to 140 watts lang talaga yung bawat isa niya. Hindi man lang umabot kahit mga 170 watts bawat isa. So kaya bababa rin yung output natin. Sa tingin ko yung 200 watts na yun ay 150 watts lang talaga siya. Ayan yung harvest natin ngayon. Anong oras na ba? 10:40 AM. Ayan, 10:40 AM, 200 watts. Dalawang 200 watts yan. So bali tag 100 watts lang na harvest nila. Pero mabilis din yung POW MR. Kasi sa isa nating charge controller, halos ganyan din yung output, nasa 200 rin, 204 ganon. Yan, pares lang sila halos. Yan, LJoy din yung isa natin eh. Pares lang sila ng harvest. Pati sa sa yung isa nating charge controller, yung bago, yung Aoyang. Ganon din, nasa 200 plus din. Pares na parehas lang yung harvest nila. So halos magkakalapit lang yung harvest nila kasi hindi naman eksakto yung tirik ng araw, no, yung liwanag. May pagkakaiba ng konting-konti lang. Yung isa 210, yung iba 204. So hindi nagkakalayo kumbaga. Tulad yan 199, bumababa, tumataas kasi depende nga yan sa sikat ng araw, no. Pero hindi sila nagkakalayo, nasa 200 rin yung harvest nila. Yung dalawa nating LJoy, yung LJoy tapos yung Aoyang, yung dalawang charge controller natin. Halos pares-pares sila tatlo, pati itong POW MR. Mabibilis din sila mag-charge. Kasi yung dalawang 200 watts na yun, underrated. Kaya, kumbaga hindi siya 200 watts talaga. I think 150 watts lang yun bawat isa. So, ayan. Nag-charge na siya. Meron na tayong 13.2. Ayan, mabilis din. Pag maganda ang panel mo dito, malakas din mag-charge to. Pag mga 500 watts yung solar panel mo. So, tingnan natin kung ilang ampere yung pumapasok. Nasa 15 ampere. Ano? 15 ampere. Mga alas 12, nasa 16 to 17 ampere yan. Okay, testing natin mga idol. Kung malakas ba tong inverter natin, load test natin, no? Kasi may nagre-request load test daw. So wala akong rice cooker, gusto niya i-load test natin sa rice cooker. Pero kayang-kaya yan mga idol, yung 3000 watts. So hindi na lang rice cooker yung i-load test natin, no? Mas mataas sa rice cooker para sure makasigurado kayo na kaya niya talaga yung rice cooker. Kasi ang rice cooker nagre-range siya ng 600 to 1.2. Depende sa rice cooker nyo, no, kung gaano kalaki. Yan. Kadalasan may 400 pa nga na rice cooker eh, maliliit. So average natin nasa 700 watts, sabihin na natin. Kuha tayo ng mga gamit na gagamitin natin pang load test. Simula tayo sa mababa, syempre. Electric pan muna na to 20 volts. Then tignan na rin natin yung wattage. Yan, 0. Kuha tayo electric pan na inayos natin. Ito ilo-load test din natin tong washing na lang na inayos natin. Ayun na lang yung dalawa. Kasi ito aayusin pa lang eh. Gearbox lang naman sira na to, papalitan. Load test natin. Kuha muna tayo ng electric pan. So ito, meron tayo dito to 20 volts na electric pan. Kasi yung una nating load test 12 volts lang yun eh. Ito to 20 na talaga to. So bali, saan ang wattage nya? Meron siyang 60 watts. Ayan o.
Yan. Tingnan na rin natin yung wattage siya. Kita ba yung wattage? Ito, 0. Medyo masilaw kasi dito, nasa labas tayo. So, paikutin natin. Kita ba? Number 1. So, number 1 nya, meron tayong 50 watts. Number 2, 53, 56, 55. So, bumababa na. 54. So, yan. 54 watts, number 2, number 3. So, 62. Wait natin mag-stable. So, 61. Kasi starting yan mga idol. So, nasa 61 watts yung number 3. So, medyo malapit-lapit na siya doon sa 60 watts na patayin natin. Sa nakasulat dito. Yan, 60 watts pero yun nandoon 61. So accurate naman yung wattage natin. Next natin yung washing, no, para makita nyo kung pwede ba sa washing machine. So ito, kumuha ako ng washing. Ayan, yung ni-repair natin kanina. Then saksak natin. Tanggalin lang natin to sa holder. Kung ilang watts to. Micromatic. Nasa 187, 185, 184. So namatay. Umandar ulit. 200. Yan, 191. Nasa 200 plus ang starting niya. Yan, 183. Yan, nasa 180 ang range ng ng washing machine. 189. Yan. Tingnan natin yung bunutin na natin. Tingnan natin yung wattage na to kung ilan. Kung accurate ba. Base dito nasa 300 watts siya. Kapag yan mga idol, alam nyo kung bakit bumaba yung wattage. Dahil walang load. Pero kapag may nakasalang ka na dyan na damit at tubig, mabigat na iikot yun. Kaya tataas na yung wattage yun kapag may nakasalang na dyan na damit. Magaan kasi iikot, kaya yung starting nya mataas. Then unti-unting bababa kapag yung running na ang gumagana. Dahil wala na siyang load, magaan siya iikot. Kaya bumababa rin yung wattage. Ganon din sa mga grinder. Kapag walang pinipigilan yung grinder, so mababa rin yung wattage. Kapag may load na, so doon lang siya tataas. Next natin, sige, grinder. Wala kasi tayo rice cooker, nakuha na yung rice cooker. So ito ay may 650 watts. Tingnan natin kung ilang watts dito sa ating watt meter. Paikutin natin. Ayan. Kung makikita nyo yung unang bukas, nasa 300 watts, no? 380 yata. Then yung nakaikot na siya, bumagsak na siya ng 100 plus dahil magaan na iikot yun. Pero kapag pinipigil nyo yun sa bakal, may pinuputol kayo, so tataas yung wattage dyan. Hanggang 650 watts, depende sa pagpigil niya. Nasa 215 siya kapag running motor na yung gumagana. So yung voltage natin nagda-drop, so 13.2 pa rin. Ayan. Tingnan natin isama natin yung voltage. Layo natin konti. Yan. So nag-drop siya nung starting, pero yung nakaikot na siya, so stable na siya. So next natin ay ano pa ba mga appliances dito.
Jigsaw. Itong jigsaw, pamputol ng kahoy. So, 96 watts. Next natin ito mga idol, yung hot air. So meron itong 700 watts. Ayan. Ito. Nakasulat. 700 watts. Malakas din to, no? Para ka na rin nag rice cooker. Kasi umiinit to. Inductor din to. Then may blower. Para ka na rin naka rice cooker dito kapag ito ginamit mo. Dahil inductor din yung loob na to. Malakas din yung wattage talaga. So, nasa 700 watts siya. Tignan natin kung ilang watts sa wattmeter. Pag inangat ko to, gagana na yung ating hot air. Kasi, may sensor yan sa loob. Na kapag inangat mo na to sa lalagyan niya, gagana na to. Ayun, gumana. Tignan nyo to. Kung ilang watts. 672. So, baba na natin. 672 watts. Napagana niya yung hot air natin. So kayang-kaya niya yung, ibig sabihin kayang-kaya niya yung rice cooker kapag rice cooker lang yung load. Bunutin natin. So next naman natin itong circular saw na mayroong 1050 watts. So ito, kapag napagana niya to, ibig sabihin malakas talaga yung ating inverter. Inverter kasi talaga nagpapagana sa mga appliances, no. Yung battery, syempre kailangan malaki rin para hindi malobat agad. Kailangan balance din. Malaki nga inverter mo, kung yung battery mo naman battery lang na motor, so wala rin, walang silbi. Madadrop voltage lang yon, then mamamatay agad. So try natin to. Kailangan mapagana niya to. Kapag napagana niya to, ito malakas kasi ito yung peak power, no. Malakas yung consume ng peak power. So dapat mapagana niya. Kapag hindi niya kaya talaga yung rice cooker. Dahil mas malakas pa to sa rice cooker mga idol. Nasikip pa yung saksakan natin dahil bago pa. Try natin. Tingnan na rin natin yung volts, no. 13.2. Yun. Then yung wattage kita pa rin ba? Ito naman, no. Ito ang wattage, yung dilaw. Then, maganayan natin. Yan, kita nyo, umabot ng 800. Hindi ko nga nakita yung pinakasagad pero nakita ko lang nasa 800 plus yung peak power. Ulitin natin. 957 pa pala mga idol. 957 watts. Try natin 957 watts yung una kong nakita. Minsan nasa 700 lang kasi late yung wattage, no, yung reading ng wattage. Umandar na siya, yung wattage hindi pa nagbabasa. Ulitin natin. Sa 1,000 pa nga yung peak power niya. Tuloy-tuloy natin mga idol, baka sabihin nyo hindi kaya Tuloy-tuloy natin kahit mga 10 seconds lang. Kasi hahaba yung video natin. Ilang segundo na ba? So kayang-kaya niya, no, starting at running. So maingay. So kayang-kaya niya starting at running, bali wala yung 1000 watts. So malakas talaga yung inverter. Kaya siguro tayo kayang-kaya na to yung rice cooker. Kung rice cooker lang ang papaganahin. Kasi may nagtatanong, no, kung kaya ba ng rice cooker, load test daw natin. Ang problema, wala tayong rice cooker, kaya gumamit na lang tayo ng ibang appliances na mas malakas pa sa rice cooker.
nag-drop yung voltage natin ng 12.9, which is normal dahil malakas talaga mag-consume to ng current. Inihigop niya yung current. Normal lang yun kahit dito nag-drop din eh. Pati doon sa volts ng ating ano. Pero normal lang yun dahil hindi rin naman full charge yung ating battery. Kaya charge ko na rin. Tingnan natin ko ilang watts. Yan, 205 watts. Maganda rin yung power mar. Tingnan natin inverter. Okay, maligam-gam lang mga idol dahil may blower din naman siya dito eh. Tapos yung ano, may blower din. Then yung isa pa kung mag-upgrade siya, may blower din na nakaabang. Umiikot na rin yan. Yan. Ganito na lang mga idol. Load. Ayun na yung load test natin. So may nakalimutan tayo i-load test. Wala kasi tayong ibang appliances dito na matataas yung wattage eh. Pero sa tingin ko kayang-kaya niya at maganda naman yung inverter. Malakas. Pasado mga idol.